ko na, binubuksan ko ulit, please. Mangusap ka na, please. Kasi minsan, nakaset na masyado ang ating puso mind about something. Nasaan si Brother Orly? Gandang example yun eh. Last week, pumunta sa Dubai. Ngayong hapon, nandito na siya. All things work together for good to those who love the Lord. Amen. Amen ba? So, wag niyong sabihin na example ko siya. Pangatlong klase ng puso. Will you have the indifferent heart? I don't care. Pangalawa, you have the stony heart? Pwede, pero hindi nakastand. Pangatlo, you have the polluted heart. Amen. The cares of this world, the deceitfulness of sin. Gusto ko magpayaman, bakasyon muna ako sa church. As if yayaman siya nang hindi niya kasama si Lord. Gusto ko munang mag-asawa, wala akong makitang maganda sa church. Punta muna ako sa iba. Governor! Meron nga nagbakasyon forever na. Polluted. Kung yan ay wellspring ng life, what do you expect to come out of that well? Polluted water. Kaya yung mga kabataan, 99.9% nag-aasawa ng unbeliever. Sabi, ay, di pastor, ay pagpa-pray ko siya na makakilala kay Lord. Pues, kung may biyaya at habag si Lord sa iyo, sa deathbed ng asawa mo, dun siya tatanggap. Pero you have spent your life in turmoil. Kaya huwag kayong pasaway sa salita ng Diyos. Huwag ninyong i-harden yung puso nyo kasi gwapo. Kasi siya na lang ang lalaki na nanliligaw sa akin. Ano? Marriage is not eternal. Pang-earth lang yan. Spend for your life for things that will live on till eternity. Di ba sa langit wala nang asawa? Ay, bakit ka nagpapakamatay mag-asawa? Si Lord ang asawa mo sa langit. Pinipilit mo ba yung sarili mo? After 1 week, ayaw na sa'yo ng lalaki kasi na-discover niya. Lapis lang pala yung kilay mo, pustiso lang pala yung ngipin mo. Kaya pala maputi ka kasi nagpa-injection ka ng sangbare ng gulatayon. Yung palang sexy boobs mo ay silicone. Kasi walang love. Amen. Okay. So, polluted heart. And who will pollute your heart? You. You allow your heart to be polluted. Diba? So, dun sa heart, lumalabas yung mga yan. Okay. And the fourth ground is the good ground. Ba't ba ako napunta dito? Good ground, heart, diba? Yung good ground. At dun sa good ground, brothers and sisters, meron pang iba-iba ang harvest. Merong nag-harvest ng 30, merong 60, merong 100-fold. Ibig sabihin, iba-iba pa yung kalidad ng good heart. Merong totally persuaded, merong 75% persuaded, merong 30% persuaded. But praise the Lord sa Rema, we are 100% persuaded about the word. Amen? Praise the Lord! O sige, balik tayo dun sa ating Nasaan na nga ako? So ito, yun pong puso natin, sabi ko kanina, ang brain po ay pinoprocess niya yung inilalagay natin sa ating isip. So ito ang mind, ito ang soul, ito ang brain. Pinoprocess niya, dinadala niya sa katawan. So yung katawan natin, kumikilos ayon sa dictate ng brain, ayon sa dictate ng mind, through the brain. Naku ha, gets? Gets? So, yung ating kaisipan, mind, ay pinapadaan niya yung sa brain, the brain, okay? Kung yan ay hindi damaged, susundin ng body ang inuutos ng mind. Okay. The way the brain works for the soul and body, the heart does for the spirit, the soul, and the body. Amen. So the heart transmits everything that comes from the body
Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sexually abused ang isang bata na babae, naka-experience siya ng trauma, nakalagak yun sa kanyang puso. Kung ikaw naman ay nakakita ng sexing babae, nakarinig ka ng halinghing, okay? Kaya mag-ingat kayo mga lalaki sa inyong tinitignan, sa inyong pinapakinggan, at sa inyong tinititigan. Kasi yun ay dadating mailalagak sa inyong puso. Amen. So, lahat ng bagay na yan ay pupunta lahat sa puso dahil yan ang manufacturing center ng buhay mo. Ang finished product na lalabas dyan ay lalabas sa buhay mo. Okay, ngayon, ganito. Brothers and sisters, so yung puso mo, dapat ingatan mo. Dahil what you believe in your heart will manifest in your body. Example, kung nananampalataya ka, sabi ng mga, meron kaming history ng lupus sa family. Lahat ng mga namin may lupus. O lahat kami may cancer. Ganon, no? Alam nyo ba that what you believe in your heart, the heart will transmit to all the cells in your body. Because the cells, every cell in your body has an intelligence. And it has a memory. Nakukuha ninyo ako? Kaya, pagka may sinabi ka at totally persuaded ka sa heart mo, kikilos ang buong soul and body mo na ganapin ang pinananampalatayanan mo. So ngayon, kung sakit yan, lahat kami may lupus. Maririnig ngayon yan ng cell ng katawan mo. Dahil ang bawat cell ay may intelligence at may memory, ito ang pinaniniwalaan ng puso. So magmanufacture tayo ng maraming cell na may lupus. Seryoso to, brothers and sisters. This is serious. So, because they have intelligence and they have memory, gagawa sila ng maraming-marami. Because your heart is the manufacturing center of your life. So, you'll come out, yung mga magulang, dahil yun ang pinananampalatayanan, pag naganak sila, ganon din ang ipapanganak sila, ang mga cells din ng mga anak nila, meron predisposed na din sila sa lupus. Kasi may memory nga ang cell. Amen. Kaya sabi dun sa verse natin, guard your heart. Yung belief system sa puso mo, kung ano yung mga basura doon, alisin mo na. And you can only do that when you have the Word, when you know God. Amen? And you know the Word. Alam mo, kaya nga minsan alam niyo po, nag-struggle ako dito, Lord, bigyan mo ako ng, I want the church to expect something so that they can draw from me because I don't know. Hanggang 12:00 kagabi, sa dami ng gusto kong sabihin sa inyo, out of the abundance of the heart, the mouth. Kung anong verse ang kukunin ko, sabi ko, I just flow with the Holy Spirit. Kung ano ang gusto ng Holy Spirit gawin. Because we can always tackle that later. But brothers and sisters, my message is, true Bible believing springs from your heart. And you will be able to understand the words of life if you believe first. Kung kayo ay nananampalataya sa akin, ang itinuturo ko sa inyo ay magiging makakatulong para maging victorious kayo sa buhay, then you will draw it from me and you will understand because you have faith. Ilan yung mga taong nakakarinig ng word and yet hindi nagmamanifest ang word because they don't have faith for the word. Why don't they have faith for the word? Because they don't have love for God. Faith worketh by love, and love worketh by faith. And what is the function of the heart? Heart is associated with love. Hindi ba? Kung mahal mo ang buhay mo, kung nakikita mo na ang buhay mo ay kagamit-gamit sa Panginoon, ingatan mo ang puso mo. Amen ba? Sige, tingnan natin yung iba kasi gusto ko to na alas 8 na. Okay.
Kaya nga, brothers and sisters, depende dun sa ating inilalagay sa ating puso. Ang nangyayari, yung ating puso ay, it's either na nagkakaroon tayo ng double heart. Di ba yung double-mindedness? Di ba sabi sa Proverbs, tayo kasi pag tayo mga Kristiyano, ngayong Kristiyano na tayo, meron tayong mga mindset about faith na pagka hindi nag-work, na nagiging hopeless tayo. Kaya sabi sa Proverbs 13, ano ba yon? A hope deferred makes the heart sick. Di ba? Pagka yung asahan mo kay Lord, ang tagal-tagal na, Lord, 25 years na akong naghihintay ng mapapangasawa. Magme-menopause na ako, wala pa. I'm already sick. Makes the heart sick. Diba? Pagka inaasahan mo, ano ang mga nangyayari sa heart? Minsan nagkakaroon na tayo ng indifferent heart, dull heart, callous heart, hardened heart, heart of unbelief, crooked heart, screwed up heart, wicked heart, evil heart. Yun ang mga sickness ng heart. Lalo na yung crooked heart. Alam mo yung crooked heart? Kumbaga meron kang crooked heart, di ba ang salita ng Diyos ay light? Parang sa prism, hindi nakaka-penetrate sa soul mo at sa katawan mo yung light ng Word of God kung ang heart mo ay crooked. Kaya kahit ngayon nakakarinig ka ng salita ng Diyos na katotohanan at maganda, if your heart is crooked, paglabas mo, crooked ang narinig mo. Totoo, sinabi ni Pastora. Sabi na ba niya, wala naman akong narinig na sinabi ni Pastora na ganyan eh. Hindi, sinabi niya, kasi crooked ang heart mo. Kaya ang dating ng salita, crooked. Nag-exhort sa offering and giving. Hey, yun, namimilit silang mag-offering and giving. Parang wala naman akong na namilit sa offering and giving. Bakit ganun ang labas sa'yo? Because you have a heart of unbelief and you have a wicked heart and you have a crooked heart. It's all an issue of the heart. Amen. Okay. So, last verse na lang. Tapos na ako, 5 minutes na lang. Itutuloy natin next week. 1 Thessalonians 3:7-. Last verse. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Therefore, brethren, in all our affliction and distress, we were comforted concerning you by your faith. Next. For now we live, if we stand fast in the Lord. Next, for what thanks can we render to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sake before our God, night and day, praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Ang galing na, Apostle Pablo. I want to perfect what is lacking in your faith. Amen. Hallelujah. Okay, now may our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Okay? So that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. I pray that our hearts will be established in the Lord, on His love, on our righteousness, on our victory, until our hearts are fully persuaded about our position in Christ. And our hearts are fully established that God is so in love with us. Our faith will not work. Bakit mahalaga na ma-establish tayo, na matatag tayo dun sa paniniwala na mahal tayo ng Diyos? Sapagkat kung hindi mo natanggap na mahal ka ng Diyos, you have no capacity to love other people. Amen. And God wants us to be expressions of His love. And because of that love, we can stand strong in our faith. Amen? So brothers and sisters, last verse na lang. Ito na lang huli. Proverbs 14 verse 30. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Amen. It's all an issue of the heart.
True Bible faith is an issue of the heart. Amen? Tayo po ay tumayo. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na higit naming maunawaan ang iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, nais ko na kung kayo ay may bubuksan ko ang altar, I just want you to just think today, meditate, what is the condition of your heart? Ano ang condition ng puso mo? Kung tatanungin kita, sabi ng Panginoon, God is a God of hearts, and God looks at the heart of people. Amen? Kung titignan ngayon ng Panginoon ang puso mo, ano ang makikita niya dyan sa puso mo? Meron bang unbelief? Meron bang maling belief systems? Meron bang galit? Meron bang tampo? Meron bang offense? Meron bang hinanakit? Meron bang bagay na bitterness na nais mo na ibigay sa Kanya ngayon? Brothers and sisters, kailangan na bunutin mo na yan ngayon. Amen. I-uproot mo na yan ngayon. Kasi kung hindi mo yan i-uproot ngayon, isang araw lalabas yan sa buhay mo. Amen ba? Hindi man siya lalabas yan na sakit, lalabas yan na maling relasyon, lalabas yan na hindi maganda. Ngunit kung ilalagay mo sa puso mo ay salita ng Diyos, at ang itatanim mo ay ang mga salita ng Diyos sa buhay mo, magbubunga yan ng maganda. Amen? Amen. So tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah. Hallelujah. Let us just lift up our hands to the Lord. Yung mga sa inyo, nais na may panalangin dito, narito po ang ating mga pastor. Ano kayo? Sige. Hallelujah. Nais naming mag-minister sa inyo. Kung nais ninyo, nais namin kayong ipanalangin. Para sa mga ngayon pa lamang po dumating sa iglesia, hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos kung hindi po natin tanggapin ang Panginoon sa ating puso. Amen? So sabi sa binasa natin kanina, if you believe in your heart and confess with your mouth the Lord Jesus, amen, that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So, kung kayo po yon, sa oras na ito, nais ko po na sumunod kayo sa akin sa isang maikling panalangin. Amen. Ngunit kung nais ninyong maramdaman ang presensya ng Panginoon, gusto rin kayong imbitahin dito sa harap para may welcome din namin kayo. Amen? Sige po, yung mga bago, inaanyayahan ko po kayo na pumunta dito sa harap. Ipapanalangin po namin kayo. Come on. Huwag po kayong mahiya. Date ninyo ito sa Panginoon. Amen! Isang napakalaking pribileyo, nakatagpuin kayo ngayon ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Glory to God. That's what I long for. A heart that follows on after thee. A pure heart. Sige, sabayan natin ang worship team. That's what I But let us long sing this from our hearts. Sin will not come in. A heart that's on the
lift up holy hands to the Lord and offer our heart to God. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Pure heart, that's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after Thee. Oh yes, pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Sige po, sa lahat ng mga nagpunta dito sa altar, sundan po ninyo ako sa maikling panalangin. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binibigay ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita, aking Panginoon, at sariling tagapagligtas. At sariling tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso, at ikaw na ang magmaneho ng buhay ko. Salamat sa pusong dalisay na ibinigay mo sa akin sa oras na ito. At salamat sa iyong Espiritu. Tinatanggap ko ito. Ang buhay ng Ama na nasa langit ay nasa akin. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Panalangin ko kayo, Lord. Maraming pong salamat sa mga tao. Panginoon, nagtiwala sa iyo para sa kanilang buhay. Malayan ko na ganapin mo ang kanilang kalooban sa kanilang mga buhay. At Lord, you are the God who searches their heart. Alam mo ang desire ng kanilang mga puso. Sa oras na ito, aming Ama, hindi ka limitadong Diyos. Pagkaloob ko yan sa amin. Lahat po ng gustong magpa-minister, pwede po kayong pumunta sa harap. Nandito po ang ating Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Oh yes, pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma
access to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Let's say it again from our hearts. Heart that hides your word. A heart that hides your word, Oh yes. so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. One more time. Sing a heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship, Yes. that rises to your throne. One more time. A heart that hides your word. A heart that hides your word, Oh yes. so that sin will not come in. That's what we want, God. A heart that's undivided, Yes. the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Yes. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes, we want a pure heart, oh God. Oh, we want a pure heart. Pure heart, that's what I long for. Everybody, let's sing this to the Lord. A heart that follows
that sin will not come in, a heart that's undivided, the one you rule and reign, a heart that beats to passion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Oh yes, Lord, a sweet aroma of worship that rises to. Kung handa na po yung mga tithes and offerings, pwede na po natin ibigay sa Panginoon. Amen. I will sing of your great love. I will stand in wonder of what you've done in this life. When my song testify, I will live and not die to declare, Lord, you are good, and I will sing. Your mercy endures, it's everlasting. Lord, you are good, and I will sing a song of worship. Lord, you are worthy to receive dominion and power, honor and majesty. Lord, you are good, and I will sing of your great love. And I will sing of your mercy, I will sing of your love, I will sing of your tenderness, tell the wonders of. I will sing of your goodness, I will sing of your grace, I will sing of your holiness, melodies of praise. I will sing of your mercy, I will sing of your love, I will sing of your tenderness, tell the wonders of. I will sing of your goodness, I will sing of your grace, I will sing of your holiness, and melodies of praise. You're good, and I will sing. Oh yeah, mercy endures, it's everlasting. Lord, you are good, and I will sing a song of worship. Lord, you are worthy to receive dominion and power, honor and majesty. Lord, you are good, and I will sing of your great love. Oh yes. Praise the Lord. Ipanalangin po natin ang mga handog sa Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, ikaw ay tapat na Diyos. At ikaw ang nagpo-provide ng lahat aming pangangailangan, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga handog na ito, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, magamit lamang sa iyong kaluwalhatian para, Panginoon, marami pa mga kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon.
At dalangin namin, Panginoon, kalakip na mga prayers, request na yan, Panginoon. Dalangin po namin ikaw ang tutugon sa lahat ng mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ito na nga, ibabalik mo ito, Panginoon, sa mga nagbigay ng siksik-liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Announcement po, every Friday, may prayer meeting po 7 p.m. And then, sa Saturday, June 30, meron pong ushers meeting after po ng Entrep sa Rema. Dito po sa Rema Word of God Church gaganapin yung ushers meeting. And then, yung po sa mga hindi pa nakakapag-enroll sa Bible School, sa MTC at sa PTC, pwede pa ho kayong mag-enroll this week. Ito na po yung pinaka-last na enrollment. So, mag-enroll na po kayo sa bukas, MTC, and then Tuesday, yung Practical Theology, yung PTC. Amen? Opo, yung pa lang po mga MTC, yung po ay para sa mga graduate na doon po sa Rema World Institute at saka graduate din po sa Guadalupe o kaya naman sa Broadway, yung sa Word Institute o sa Word of Grace Ministry Training Center. Tama po ba, Pastor? Yun. So lahat po ng mga nag-graduate na ng Bible School, doon pa sa Word of Grace, sa Broadway and sa Guadalupe o kaya naman po sa Word Institute ay pwede po pong mag-enroll bukas. Kaya po mag-enroll na po kayo. Amen? Amen po ba? Are you blessed? Amen. Tayo po magsita yung lahat. Itaas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Now may our God and Father Himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. God bless you all. See you next Sunday. God bless you all. Pwede kayong umattend ulit mamayang hapon, 4:00. Go home blessed.